pagsubok sa akin ngayong araw. Kailangan mailabas ko ang aking mga kaalaman. Sa loob daw ng 10 segundo, kailangan makapagbigay ako ng maraming sagot doon sa ibibigay nila sa aking mga katanungan. Eh, ako pa ba? Kayang-kaya natin yan! Oyster! Ano ba yun yung bilog? Kabuting... Ay, ba't na meron ano? Mushroom chips, chapsuy, mushroom burger, mushroom, yun. O, di ba? Sabi ko naman sa inyo, hindi ba tayo na zero? Di ba? Nasagot naman natin kahit paano yung mga tanong. Anyway, total naman usapang kabuti na rin lang naman tayo. Akalain yung ang mushroom, ginawa din nilang sabon? Mushroom farming at mushroom products daw ang ibibida ng mag-asawang negosyante na nakilala natin. Malibang kasi sa chicharon mushroom nila, naging mabenta rin ang mushroom soap nila. Ang mag-asawang Ezekiel at Rona, sa mga mushroom o kabuti raw nakakita ng paraan para makatulong at kumita. Mula sa pagiging misyonaryo, ang kanilang mga charity work ang nagbukas din sa kanila ng pinto para makapagnegosyo. Nag-start kami way back 2016 pa. Ang goal talaga namin mag-reach ng community through feeding lang. Kaso lang, for 2 years namin ginagawa yun, na-realize namin na gutom pa din sila at wala pa rin silang pera. So nag-isip kami ng alternative, which is vegetable farming. Nag-stop lang yon nung pumutok yung Taal Volcano. Sa halip na panghinaan ng loob ang naging disaster, oportunidad din pala ang hatid sa kanila. Nag-isip naman kami ng ano yung pwedeng itanim na kahit pumutok yung Taal or magkaroon ng natural disaster, pwede pa din. Doon na ako nagkaroon ng idea na yung mushroom farming. All year round siya, wala siyang season. So pwede mo siya itanim January to December. Doon kami nag-start bumili ng bags, tapos nagpatubo. Hindi naman nabigo ang mag-asawang Ezekiel at Rona sa paggawa ng produkto mula sa mushroom. Sa vegetable farming kasi, pag hindi mo siya nabenta ngayon, lusaw na siya, yung pera mo, yung puhunan mo tapos na. Naisip namin, what if i-turn namin yung fresh into a process para kahit na mababa ang presyo, panalo pa din kami. Nag-start lang kami, ginagawa naming food products or processed product yung mushroom. Nagluluto kami ng chicharon talaga. Habang nagbebenta kami ng mushroom chicharon, start kami ng small na farm. Coming from, nag-aangkat kami sa labas hanggang sa 50%, hanggang sa 100% ng materials and raw ingredients sa amin na nanggaling. So, mas nakakatipid siya. Katuwang ang kanya misis, bukod sa chicharon, sumubok din silang gumawa ng sabon mula sa mushroom. Hobby lang yun dati. Gumagawa na talaga ako ng sabon. Pero hindi sabon talaga na production. Para pang giveaways lang. Tapos, nung nag-mushroom kami, naisip ko, why not yung mga waste product na tinuturing namin, like yung excess stem, ma-convert namin into something na beneficial pa rin sa health. Nakahanap at nakabuo si Rona ng panibagong produkto. Since oyster mushroom yung ginagawa namin. So, nag-research ako. Yung oyster mushroom po, it contains antioxidants. Isa na po yung ergothioneine na nakakatulong para labanan ang skin aging. So, yung stem na yon binibilad namin, pinapatuyo namin, tapos ginawa naming main ingredient sa soap namin. As much as possible, we tried the soap to be natural lang. More on moisturizing siya. Curious din ba kayo kung paano ito nagiging sabon? Ngayong araw, ipapasilip sa atin ni Rona kung paano nila ito ginagawa. Sa paggawa ng aming sabon, una naming ginagawa ang aming mushroom base gamit ang aming mushroom powder. Paghahalu-haluin lang ang mushroom powder, oil scent, preservative at ang virgin coconut oil. Pwede na rin po nating i-ready yung ating water solution na hinahaluan ng TD or titanium dioxide at iodized salt. Saka naman ihahalo ang mga base mixture sa malaking portion ng virgin coconut oil. Haluin lang ito hanggang sa kumapal. Kapag handa na ang mixture, pwede na itong ihulma at patigasin. Sa ngayon po, 200 to 300 soaps kami per week. Per batch po ang gawa. So, mas maganda kung marami siya na gawin. Mas less yung cost.
Paglilinaw ni Rona, kahit na madaling gawin ng sabon, may tamang proseso na kinakailangang sundin. Try to listen to the experts. Nag-consult din kami. We have a partner chemist who do our large batch orders. Yung soap ay made of oils lang naman siya eh. Since may chemist kaming partner, ongoing po yung mga approvals like FDA, kailangan po nun eh. Even sa food, kailangan nun. So, on process po siya. Gaya rin sa iba, hindi naging madali sa mag-asawa ang pagsisimula ng kanilang negosyo. Challenging siya kasi mahirap magsimula ng minsan hindi mo alam. Yung vision namin is not just to sell, it's to sustain a community and help families. We do business as a mission. Hindi lang basta kumita. It's a ministry to show how our God is loving. Huwag matakot, mag-try. Nag-start kami ng hindi naman talaga ganun kalaki. Ang kanilang puhunan, dinaan lang daw nila sa diskarte. Depende siya sa sa order. So ang ginagawa namin, nagpapa-order muna kami ng products. Tapos nagpapa-down payment kami or minsan magbayad ka muna, parang gano'n, bago namin i-process. Kahit na maliit yung puhunan namin, pag madaming orders, na-produce namin siya. Nag-start kami sa mga friends lang eh, 50, 100, ganyan. Nagti-300 na sa isang linggo, tapos 500, hanggang sa pinakamalaki naming order, nasa 3,000 sa isang buwan. Kaya naman ang kanilang pagtsatsaga, animoy parang kabuteri na nagsulputan ang resulta. Sa monthly basis, umaabot siya ng net 70 to 100,000 monthly. Ang focus po kasi namin ay the chicharon. Ngayon lang nagbubukas yung soap namin. Siguro mga around 6,000 to 8,000 a week yung sa soap. Malinis na kita na po yun. Siyempre, hindi na natin palalampasin na makilala ang mga produkto nila. Tikman natin ang kanyang... Akala mo siya no? Yung pag tinignan mo, akala mo yung chicharong bulaklak. Lasang-lasa yung barbecue. Tama na nakalagay dito, guilt-free snack. Harap! Nakakaano to ha? Addictive. Akalain mo to na mula sa kabute, pwede palang gumawa ng mushroom soap. So, ito gagamitin natin ang mushroom soap. Para siya may oil, hindi siya nakaka-dry ng skin. Binabanlawan mo pa lang, makikita mo na, mararamdaman mo na kung ano yung nakaka-dry. Makinis siya sa balat, malambot. Para ang linis-linis tuloy ng kamay ko, di ba? Ang negosyante dapat madiskarte dahil gaya ng mga kabute, ang oportunidad sa pagninegosyo, kabi-kabila rin kung sumulpot.